Ang planong pangkaligtasan ng ating Panginoong Diyos ay hindi lang para sa mga Hudyo, kundi ito'y para sa lahat. Makikita natin ito sa unang pagbasa na kung saan sinasabi dito ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaias na ang bawat tao ay dapat gumawa ng mabuti kahit ika'y Hudyo o Hintil, at sundin ang bawat utos na kanyang ibinigay. Gayon din sa ikalawang pagbasa, hinikayat tayo ni San Pablo na ipahayag at isabuhay ang kaligtasan ipinagkaloob ng Diyos sa atin para kahit ang mga Hudyo o Hintil ay hindi naniniwala kay Kristo, maaari natin silang itawag sa ating pananampalataya. At makikita natin dito sa ating Ebanghelyo ngayon ang isang pagtatagpo ni Jesus sa isang babaeng taga-Cananea. Itong babae ay lumapit sa kanya at humingi ng tulong upang palayasin ang demonyong umaanib sa kanyang dalaga. Kaya siya ay tinawagan na anak ni David ng isang hindi kalahi niya. Noon sa panahon ng ating Panginoon, ang paniniwala ng kaligtasan ay nakasalalay lamang sa mga Hudyo, dahil mga Hintil ay tinagurian mga pagano at mga tagalabas ng bayang pinili ng Diyos. Ngunit sa pagkakataong ito, mga kapatid, sinubok ni Jesus ang pananampalataya ng babae. Kahit iniling ng mga alagad na pagbigyan ang babae para siya'y umalis, sinabi ng Panginoon na naparito siya para sa mga nawawalang tupa ng Israel. Akala ng babae, dahil si Kristo ay naparito lamang para sa kanyang sariling kababayan, ngunit patuloy siyang humingi ng tulong. At dito sinabi ni Jesus na hindi dapat kunin ang mga pagkain ng mga bata para ipakain sa mga aso o tuta. Pero tugon ng babae na ang mga aso o tuta man ay kumakain na mga nalalaglag na mumong nahuhulog sa mesa ng kanilang amo. Ibig sabihin nito ay bilang Hintil, narinig niya ang mensahe ng Diyos ng kaligtasan at nabalitaan niya tungkol kay Jesus, kaya siya ay lumapit sa kanya para sa pagpapagaling ng kanyang anak. At dito natuwa si Jesus sa napakalaking pananampalataya ng babae, kaya natupad ang kahilingan nito. Mga kapatid, ang planong kaligtasan ng Diyos ay para sa lahat. Ang ating simbahan ay bukas para sa lahat ng tao, kahit anuman relihiyon, lahi, o kinalalagyan sa buhay. Makikita natin sa bawat simbahan ang mga nagdiriwang ng banal na sakripisyo ng misa, mga sakramento, panalangin, formation, seminar, at marami pang iba, upang palaguin ang espiritualidad ng lahat ng dumadalo at nais lumapit sa Panginoon upang humiling. Ang bawat simbahan din ay may programang pangpastoral upang tulungan ang mga mahihirap, nangangailangan o nasa laylayan ng lipunan. Ang mga makasalanang gustong magbago at hinihikayat na magbago, ang mga nabibigatan sa mga pagsubok at marami pang iba. Higit pa doon, tayo mismo ang simbahan, ang sambayanan ng Diyos na binubuo ng mga ordinado at laiko.
Tayo'y inatasan, ipahayag at bigyan saksi ang mensahe ng pag-ibig ng Diyos sa ibang tao. At naway, magkaroon tayo ng malaking pananampalataya sa Panginoon katulad ng babaeng taga-Cananea upang malampasan natin ang mga pagsubok at paghihirap sa buhay na dinaranas natin ng isa't isa at ng ibang tao. May this building which we dedicate to your name be a house of salvation and grace, where Christians gather in fellowship, may worship you in spirit and truth, and grow together in love, in real love, through Christ our Lord. Amen. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo lahat. Pag-like and subscribe na po sa ating YouTube channel, www.youtube.com/HFPRojas. Ating follow na ang ating FB page, www.fb.com/HFPRojas. Maraming salamat po mga kaparokya.